Debosyon mula sa kasama ni Jesus ngayong araw ng Linggo, ika-10 ng Agosto, na pinamagatang Panahon ng Pagbabago, mula sa panulat ni Ginang Tryphena Ruth Taylor ng South Carolina, USA. Ang ating babasahin ay matatagpuan sa Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 8, at ang pagbabatayan ng refleksyon ay mula sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Nagsasabing, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Nang ako ay nagsisimulang maging guro, maraming taon nang lumipas, isa sa aking trabaho ay ayusin ang bulletin board sa entrance ng paaralan. Kailangan ito ay maging maganda, malikhaing tignan at nakaka-inspire. Pero, matagal gawin ito. Kaya minsan, hindi ko natatapos sa isang araw. Kaya, naglalagay ako ng karatula na nagsasabing, paumanhin, pinapalitan ko ang design. Inaayos ko pa ito. Ngayon na ako ay retirado na sa pagtuturo, marami akong naranasan na pagbabago at pagsubok sa buhay. Hindi ko na kayang gawin ang mga dati kong ginagawa at minsan, pakiramdam ko na hindi na sapat ang aking kakayanan. Napapatanong ako, magagamit pa ba ako ng Diyos? Sa panahong ito ng pagbabago sa buhay ko, kahit natatakot ako, alam ko na kailangan ko pa rin ang awa at tulong ng Diyos. Oo, ako ay isa pa ring work in progress. Naalala ko ang isang talata sa Biblia na nagsasabi, siya na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo ay magpapatuloy hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Filipos chapter 1 verse 6. Nagpapasalamat ako sa Diyos na kahit ako ay nagbabago, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang sarap isipin na ang Diyos ay patuloy na nagpapagaling, nagpapanumbalik at nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mapalapit tayo sa kanyang paraan ng pamumuhay. Tayo'y manalangin. O Diyos, tulungan mo po kaming maintindihan na ang pagbabago ay normal at mahalaga sa buhay. Turuan mo po kami na gamitin ang pagbabago para sa ikabubuti namin at ng iba. Amen. Ang isipin ngayong araw, ang pagbabago ay pwedeng magdala ng hindi inaasahang pagpapala. At ang mga ipapanalangin ay ang ating mga retiradong guro. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway patuloy tayong lumakad kasama si Jesus.